Lumingon si Jin Moon at may nakita sa kalayuan na papunta sa kanyang lokasyon. Kilala pala ni Jin ang taong ito. Mr. Huang, sabi ni Jin. Huang Chou, dating mandirigma ng The Northern Heavenly Sect. Ang lawak na kaalaman ni Mr. Huang ay self-defense lang kaya dahil dito siya ang pinakamahina na mandirigma ng The Northern Heavenly Sect. Ngayon pa man walang makakatalo sa katapatan at debosyon niya sa sect. Young Master ang tawag ni Mr. Huang. Pagkatapos niyang lisanin ang The Northern Heavenly Sect, siya ay nagtrabaho bilang isang mangangalakal at gagawin ang lahat para makadala ng supplies at pagkain para kay Jin Moon. Si Huang Chou ay isang yulin na walang talento sa martial arts. Habang ang lahat ng sect ay nire-reject siya, The Northern Heavenly Sect naman ay tinanggap siya. Sect leader Jin Moon ay ginagawa ang lahat para may train si Huang Chou ng basic martial arts para kahit papaano ay maprotektahan niya ang kanyang sarili. Hindi malilimutan ni Huang Chou ang kabaitan na ipinakita sa kanya ng sect leader at dahil sa rason na ito, kahit umalis na ang lahat sa Northern Heavenly Sect, siya lang mag-isa ang nagpatuloy at ginawa ang lahat para kay Jin Moon. Kamusta ka na Young Master? Maayos ka lang ba? Tanong ni Huang Chou kay Jin. Okay naman ako Mr. Huang, tugon naman ni Jin sa kanya. Kayo kamusta na? Ganun pa rin ako gaya ng dati, tugon naman ni Mr. Huang. Hoy, parang tumaas ka palalo kaysa noong huli tayong nagkita. Tumawa si Jin at nagpasalamat kay Mr. Huang sa pagpunta niya dito para makita siya ulit. Nasulyapan naman ni Mr. Huang ang daliri ni Jin at nagtanong, Young Master, ginawa ba iyan ng mga bastos na gwardya iyan sayo? Sinaktan ka ba nila ulit? Tanong ni Mr. Huang. Ay ito, hindi sila ang gumawa nito Mr. Huang. Huwag kang mag-alala, aksidente kong nataman ng aking daliri habang nagpapanday ako, at tumawa na lang si Jin. Sana hindi ka nagsisinungaling, sabi ni Mr. Huang. Mr. Huang, hindi mo kailangan magdala ng ganitong karami para sa akin. Dapat magsimula ka ng mamuhay para sa iyong sarili. Nagpapasalamat ako sa lahat ng iyong ginawa para sa akin, sabi ni Jin. Pero hindi ko kayang gawin iyan. Kung wala ang Northern Heavenly Sect, mabubulok lang ako doon sa Merem. Hindi ka rin dapat nabubuhay ng ganito Young Master, sabi ni Mr. Huang. Bato ba iyan? Tanong ni Jin. Nakuha ko iyan noong pumunta ako sa Anam. Ito ay isang bato na galing sa langit at sinasamba ito ng isang tribo doon at para sa kanila ito ay isang sagradong bagay. Pero ang tribo na iyon ay pinatay kaya ngayon ay wala nang may nagmamay-ari dito. Kinilaban nila ang Broken Fist Troop at nagpasya na manirahan na lang sa Anam. Pagkatapos pagtaksil sa Northern Heavenly Sect, ang bawat isa sa Grade 4 of the Northern Heavenly Sect ay gumawa ng kanilang martial art force sa Merem. The First Blood Blade, John Chon Wook, ay bumuo ng grupo ng mga sword users at tumira sa kanluran bahagi ng Merem at tinawag silang Protectors of the Western Heavens. The Tempest Storm, Kang Musang, ay bumuo din ng grupo na tinatawag the Billowing Clouds pero hindi pa ito gumagawa ng hotban sa ngayon. The Iron Blood Ruler, Jae Yok-shin, siya ang may pinakamalaking martial art force at nagtayo ng the Iron Castle in the North. The Demon Fist, Jo Chon-woo, nakilala sa malupit nitong pag-uugali ay bumuo ng isang grupo na uhaw sa dugo na tinawag niyang Broken Fist Group. Sabi ni Mr. Huang, tama, dahil ang Young Master ay hilig sa pagpapanday, nagdala ako ng mga kaunting bakal para magamit mo. Oo, totoo, gagamitin ko ito sa tamang paraan Mr. Huang. Nagiging maggabi na, pumasok muna tayo sa loob. Lagi akong nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo Mr. Huang, sabi ni Jin. Nakita ng Vice Captain ng mga mercenary ang pagdating ni Mr. Huang. So, iyan pala ang lalaking si Huang Chou. Wala namang espesyal sa kanya. Kahanga-hanga ang katapatan niya sa Northern Heavenly Sect. Pero ang nakakalungkot lang ay ang descendant ng Northern Heavenly Sect na si Jin Moon ay nasa kaawa-awang sitwasyon. Naglalakad siya na parang wala na siyang layunin sa buhay at sinasayang ang kanyang oras sa pagpapanday at pag-akyat sa taas ng tore habang nakatingin sa langit. Wala akong maramdaman na kahit na anong key of martial arts sa kanya. Wala na talagang pag-asa ang batang ito. Sa oras na iyon, noong nagsasalita siya tungkol sa Central Heavenly Alliance at sa The Great Four of the Northern Heavens, kung inaayos niya lang ang kanyang kwento kahit konti, magiging kapanipaniwala pa ito. Sa murang edad, meron siyang angking taglay sa paggawa ng desisyon. Nakakalungkot lang talaga, kung natutunan niya lang ang martial arts sa The North Wall, posibleng maging isa siyang malakas na leader. May nakita ang Vice Captain sa langit, isang messenger hawk. Napamura ang kapitan ng mga mercenary. Buwisit. Pagkatapos nila tayong idisino dito sa isang nabubulok na lugar at niwalang komunikasyon galing sa kanila kahit isa man lang, ay bigla na lang nila tayong sasabihin na may pupunta ditong isang mataas at respetadong bisita.
Ang lugar na ito ay hindi tulad sa The Dongting Lake. Hindi ito ang lugar para mamasyal. Buwisit, Vice Captain, simulan mo ang pagkukumpuni sa isa sa mga royal buildings bukas ng umaga. Opo, sabi ng Vice Captain. Pakiusap, ituring mong parang nasa bahay ka lang ninyo Mr. Huang, sabi ni Jean. The best talaga ang iyong Chaoyang Master, sabi naman ni Mr. Huang. Ano na ang nangyayari sa mundo ngayon? Tanong ni Jean. Sumagot naman si Mr. Huang at ang sabi niya, ang pinag-uusapan sa ngayon ay tungkol sa isang martial artist na gumagawa ng sariling niyang pangalan sa mundo ng MERM. Ang pangalan niya ay si Dam Suchan. Ang sabi niya ay hahamunin niya ang 100 martial artist at tatalunan niya daw silang lahat. Kaya siya ngayon ang pinag-uusapan sa mundo ng MERM. Dam Suchan, tanong ni Jean. Sumagot naman si Mr. Huang at ang sabi niya, si Dam Suchan ay pangatlong anak ng isa sa mga The Nine Skies na si The Unkillable Master Dam Dokshin. Sa una ay pinagtatawanan lang siya ng mga tao at hindi siya sineseryoso. Kung tutuusin siya ay isang bata lamang sa edad na 18 taong gulang. Pero sa tuwing may hahamunin siyang tao, nagdudulot ito ng kalituhan at pagkasira. Ngayon, ang presensya niya ay nagdudulot ng takot sa mga tao ng MERM. Sa ngayon, nasa 73 na ang kanyang nakalaban. Ni isa ay hindi ito natalo. Kung mananalo pa siya ng 7 beses, siya ang makakagawa ng isa sa pinakadakilang record sa kasaysayan ng MERM. Ang tawag ng mga tao dito ay The 100-Man Challenge. Wow! At sa edad na 18 taong gulang lamang, sabi ni Jean. Sa ganitong antas, si Dam Suchan ay siguradong magiging isa sa mga mabibigat na pillar sa mundo ng MERM. Ayon sa mga sabi-sabi, patungo na siya ngayon pa-norther at madaming sect ang kinakabahan dahil sa kanya. Mr. Huang, manatili ka muna dito kahit saglit lang, sabi ni Jean. Gusto ko man sanang Young Master, pero hindi pwede. Babalik na lang ako pagkatapos ng taglamig Young Master. Patawarin mo ako kung wala akong masyadong pakinabang sayo. Hindi yan totoo Mr. Huang. Ang laki na ng ginawa mo sa akin, sabi ni Jean. Umalis kaagad si Mr. Huang at inihatid ni Jean Moon ito palabas ng The Northern Heavenly Sect. Oh, Master Jean, kanina pa kita hinahanap. May darating palang matataas at respetadong bisita ngayong darating na tagsibol. Plano sana namin na i-repair at gamitin ang The Watchiam Palace. Gawin niyo kung ano ang gusto niyo. Ang gusaling iyon ay matagal ng abandonadong at wala na talagang halaga iyon. Kung iyan lang lahat ang iyong sasabihin ay aalis na ako. Habang naglalakad ay nadaanan ni Jean ang Home of the Thousand Spirits at siya ay pumasok dito. Pagpasok niya ay meron siyang napansin na bakas ng tao malapit sa pintuan nito. At paglingon niya ay nagulat siya na may nakatutok na sa kanya na kutsilyo. Tinanong siya nito, sino ka? Sa isip ni Jean ang nagtatanong ay boses ng isang babae. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat ako nga ang tumatanong iyan sayo. Ako ang naunang magtanong sayo. Kaya sagutin mo ako. Ako ang may-ari ng lugar na ito, sagot ni Jean sa babae. May-ari, ibig sabihin ikaw ang descendant of the Northern Heavenly Sect. Tama ka, ngayon ikaw naman ang sumagot sa tanong ko. Bago makasagot ang babae ay bigla itong nahimete. Bakit may isang babae dito? Ano ba ang nangyayari? Siya ba ay isang kriminal? Ano ang aking gagawin? Ito ang mga tanong na gumugulo sa isipan ni Jean at parang natatarante sa sitwasyon. Sandali, kailangan kong munang tingnan kung buhay pa siya o hindi na. Humihinga pa siya. Oh, bakit ba ito nangyayari sa akin? Tanong ni Jean sa kanyang sarili. Binuhat niya ang babae at dinala sa kanyang kwarto at inihiga niya ito. Nagulat si Jean sa kanyang nakita. May sugat ang babae sa kanyang balikat. Lason ba ito? Para siyang inatake ng isang tao na may nakakamatay na lason ng chi. Tama. Meron pala akong internal protection antidote. Ito ay isang gamot na kumokontra sa lason at nagpapagaling sa internal chi circulation. Isa na lang nito ang meron ako. Gagawa ako ng isang malaking sakripisyo sa paggamit nito. Naalala ni Jean ang sabi ni Mr. Huang, kung may mangyari sa iyo Young Master, ito ay magiging kapaki-pakinabang. Napabuntong hininga na lang si Jean at sinabi na, hindi ko nga kilala ang babaeng ito, habang tinitingnan ang babae. Oh, bahala na. Sinimulan na ni Jean Moon ang panggagamot sa babae at isa-isa at dahan-dahan niyang itinutusok ang karayom. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Parang tumigil na ang pagdugo ng kanyang sugat. Nakikita ang pagod ni Jean sa kanyang mukha. Subalit, sino ka at saan ka nanggaling? Parang patuloy na dumarami ang hindi ko inaasahang mga bisita. Biglang nagising ang babae sa kanyang mahimbing na pagtulog. Sa pagbangon niya siya ay nagugulat at nararamdaman ang sakit sa kanyang balikat. Ano ang nangyari at sino ang gumamot sa akin? Tanong ng babae sa kanyang sarili. Nagulat siya nang makita niya si Jean. Oh, gising ka na.
Sandali na lang at matatapos ko ng maluto ang sinigang, sabi ni Jean. Tinatanong niya ang lalaki kung sino siya at nalaman niya na ang lalaki pala ay ang descendant ng The Northern Heavenly Sect. At bigla na lang siyang nahimite. Sa isip ng babae, ganun pala ang nangyari pero bakit ako ginamo? Sa itsura mo para kang patay dahil 3 araw ka nang natutulog, sabi ni Jean sa babae. Nagulat naman ang babae, ha, 3 araw na akong tulog. Hindi ko kayang iwanan ka at hayaan na lang mamatay. Kahit na papaano, ayoko lang makakita ng isang taong mamamatay sa bahay ko, sabi ni Jean. Makikita sa mukha ng babae na nagdududa sa luto ni Jean. Sa kanyang isip, para namang wala siyang masamang intensyon at wala akong may maramdaman sa kanyang chi. Ginagawa niya lang ba talaga ito dahil meron siyang mabuting kalooban? Sabi ni Jean, bilasan mo at kumain na. Kahit ako ang nagpapakain sa'yo sa loob ng 3 araw dahil wala ka pang malay mas mabuti na sa ngayon na ikaw na mismo ang kumain mag-isa dahil gising ka na. Okay, mananatili ako dito hanggang sa ako'y makarecover na, sabi ng babae. Nagpapasalamat ka lang na mag-isa ha. Hay nako, anong pangalan mo? Tanong ni Jean. Ha, bakit mo kailangang malaman ang pangalan ko? Naiinis na tanong ng babae kay Jean. Okay, makinig ka, hindi lang ginamo kita, pinahihintulutan din kitang matulog at kumain dito ng libre. Nagpasya ka ring manatili dito sa aking bahay na hindi man lang ako tinatanong. Sa lahat ng kagaganapan na ito, hindi ba dapat pwede na sabihin mo na lang sa akin ang iyong pangalan? Naiinis na sinabi ni Jean. Yun Hasol ang aking pangalan, nag-aalangan na sagot ng babae. Hindi ko alam kung kakasa sa'yo pero may mga damit dyan para suotin mo. Meron ding mga pagkain sa loob ng storage room. Kaya kung matipid kang kumain, tatagal ito ng ilang buwan. Bagaman hindi ko alam kung hanggang kailan ka mananatili. Nasa kabilang kwarto lang ako. Kaya kung may kailangan ka alam mo kung nasaan ako. Bilasan mo ng kainin niyan bago pa lumamig ang sinigang, sabi ni Jean at umalis na ito. Masakit pero ang sugat ni Yun Hasol. Kailangan ko munang ma-recover ang aking lakas at ilabas ang lason ng dahan-dahan. Alam ko ang pangalan niya ay si Jean Moon. Bakit niya ito ginagawa sa isang taong katulad ko? Hindi niya ba kilala kung sino ako? Ibang klaseng lalaki, sabi ni Yun Hasol. Nasa tuktok na naman ng tore si Jean. Base sa kanyang sugat hindi siya isang ordinaryong babae. Lahat ng ito ay isang malaking sugat kasi hindi ko alam kung sino talaga siya at kung saan siya nagmula. Pero dahil sa pinayagan ko siyang manatili dito nang ganun lang na walang pag-aalinlangan. Ganito na ba talaga ako kalungkot at nangangailangan ng kasama? Yun Hasol, okay ganda ng pangalan nito. Habang nagpapatuloy sa paggawa at pagkukumpuni ng sirang gusali ang mga gwardya at ang vice captain. Ang kapitan naman nila ay walang ginawa kundi matulog lang at kumain. Ginagawa nila ito para sa paghahanda sa darating na bisita sa Tagsibol. 3 araw na ang lumipas pero hindi pa rin siya lumalabas ng bahay. Okay lang ba siya? O baka namatay na siya? Hindi naman sana. Kailangan ko bang tingnan siya bukas? Samantala sa loob ng bahay si Yun Hasol ay matiyagang nagre-recover ng kanyang lakas. Hanggang ngayon, kalahati pa lang ng aking internal energy ang aking na-recover. Sa aking kalagayan ngayon, kailangan kong ma-recover ang buo kong lakas bago ko subukan na alisin ang lason sa loob ng aking katawan pero wala na akong oras. Ito ang pinakamapanganib na lason doon, the consuming flames of darkness. Jean Moon, hindi ko alam kung anong klaseng gamot ang ginamit niya ngunit mula nang ginamit niya iyon, ang medicinal properties nito ay unti-unting nawawala. Nagiging mahirap na para sa akin na i-counteract ang lason. Mapanganib. Pero kailangan ko nang alisin ang natitirang lason sa loob ng aking katawan gamit ang internal energy na na-recover ko. Sinubukan ng alisin ni Yun Hasol ang lason sa kanyang katawan pero siya ay nabigo. Ito na ba ang katapusan? Hindi ko man lang siya napasalamatan ng maayos, sabi ni Yun Hasol. Tapos may biglang dumating na tao na nakakaitim na damit at biglang tinulungan si Yun Hasol. Pakiusap, subukan mong bawing ang iyong lakas young miss. Pakiusap, gamitin mo ang iyong internal energy. Konti na lang little miss. Habang napipilit sa sakit si Yun Hasol, ay channel mo ang iyong chi patungo sa iyong mga daliri. Malapit na young miss. Ang lason ay wala na. Mabuti na lang dumating ako sa tamang oras. Kung hindi baka huli na ang lahat at ikaw ay namatay young miss. Salamat. Buhay ka. Salamat. Ang ibig sabihin ng pangalan na ito ay dead spirit. Patawarin mo akong young miss kung huli na akong dumating. Wala akong kaalam-alam na dito ka nagtatago sa lugar na ito. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe para inyong mapanood ang susunod na kabanata. Maraming salamat mga idol ko.